Himayin pa natin ang usapin sa pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makausap natin ang spokesperson ng prosecution panel at Kabataan Party List, Representative Rene Co. Magandang gabi po at welcome back po dito sa Arangkada Balita, Congressman Co. Hello po, Jeg. Sir Jeg, maraming salamat po sa imbitasyon muli sa programa ninyo. Yes, Congressman Co. Unang-una, kamusta ho yung ikalimang araw ng pre-trial conference? Well, kinakagagalak natin na tuloy-tuloy yung pre-trial conference kung saan nagmamarka tayo ng ebidensya. May sinumit tayong comment noong June 22, noong ikalawang araw. Gusto natin sana na mas papadali yung proseso, mas makapagtipid sa oras ang impeachment court nang hindi po nasasakripisyo yung kalidad ng kanilang gawain. Sa pag-declare po na sana yung mga parehong ebidensya ay isang marking na lang. Nag-insist kasi yung defense na separate marking sila, and yun din yung reason kung bakit ganito kahaba yung pre-trial conference when sana naasahan natin na mas mabilis siyang matatapos. So, yun, and yung request natin for specification ng purpose sa introducing specific witnesses or witnesses ng defense, nihintay po natin yung response or even yung issuance ng pre-trial ng impeachment court para po mag-reflect na po ito sa pre-trial order or madirect po ang defense na sumunod sa guidelines ng pre-trial. And Congressman Co, although naging mahaba at medyo tedious nga yung naging markings, no? Pero tama po ba ang ito dahil sa ginawa natin dito sa pre-trial conference, pagdating sa trial proper ay mas magiging mabilis na dapat dahil kumbaga namarkahan na yung mga at napag-usapan na yung mga ibang issues po. Yes po. Bahagi po ng gawain din sa pre-trial kahit sa regular courts. Yung pagmamarka, no, pag kakaroon ng common stipulation of facts, pag-agree sa ano yung wording ng issues para po hindi na ito gawin sa trial proper mismo na syempre dahil we are going to observe court proceedings, court procedures, no, medyo kailangan mas formal yung pagbubukas nito. So supposedly, inaayos natin at hinihimok natin yung mga partido, no, hindi lang na present and onboarded, pero sumusunod sa guidelines para po hindi natin sayangin yung oras ng impeachment court, no, magawa nila yung kanilang trabaho as necessary, at syempre yung taong bayan hindi rin po masayang yung kanilang oras at atensyon. Makita nila yung oras na to nakadedicate talaga na makita yung ebidensya, hindi nakababad tayo sa teknikalidad, no, para yung mga matagal na nating tanong masagot na. And Congressman Co, tama ba? Kasama yung si quote-unquote Mary Grace Piatos sa witness ng House Prosecution Panel? Paano ho ba, ano ba inasa natin? Na darating ho ba siya? Paano natin gagamitin po ito? Ayon nga po sa House prosecutors natin, kasama po si Mary Grace Piatos, isa po siya sa mga witnesses na nilista na ng House Prosecution Panel. Yung wisdom naman nito is tignan natin kung may lilitaw talagang Mary Grace Piatos. So, the general naman pong court processes or processes yung impeachment court para po ma-compel yung kanyang attendance. Let's see kung meron pong lalabas at mag-own up na, oo, ako nga yung naka-receive, no, ng mga ilang confidential and intelligence funds na nakalagay po sa mga acknowledgement receipts or as provided therefore. Kung wala, edi i-consider natin yan, no? Kung ano pong ibig sabihin yan sa ebidensya, kung meron pong nilistang pangalan na sa supposedly official documents ng Office of the Vice President at hindi po lumitaw. At siya lang, doon sa mga sinasabing fictitious name, siya lang yung ating inimbitahan. Kumbaga, yung sila Cocoy Villamin ay hindi, yung iba pang chichirya ay hindi na po naimbitahan. Si Mary Grace Piatos lang po. Paghayaan po natin yung ating House Prosecution Panel and Defense na kung ano pong mga gusto nilang i-disclose ay gawin nila. Pero sa atin, no, marami nga pong mga pangalan na sinertify ng Philippine Statistics Authority na wala po silang record ng gantong mga pangalan. Kung may gustong magboluntaryong lumabas na yung pangalan nila andoon, no,
Gaya po for example, no, kahit yung pangalan ni Representative Shell Joc, no, nakalista at siya mismo nagsabi na hindi naman siya nakakuha ng confidential intelligence funds from the Office of the Vice President. Bukas po ang ating publiko na marinig yung kanilang mga kwento at syempre i-own up, no, meron po ba silang nakuha o hindi? Kung meron, nasaan? Kung wala, ano po ibig sabihin ng nakalagay yung pangalan nila sa acknowledgement receipts? And tama ho ba na yun nabasa ko sa social media na pati yung court sheriff na sinuntok ni VP Sara nung mayor pa siya noong 2011 ay kasama sa mga witnesses? At para saan article po ito? Hindi ko na lang po muna mako-confirm yun. Hayaan ko po yung House Prosecution Panel na mag-confirm po nito. Ma'am, ganito, medyo mahirap yung trabaho mo bilang spokesperson ng prosecution panel kasi kita nga natin yung unang araw pa lang ay may mga narrative na pinalabas na kesyo nilamon ng buhay ng defense ang prosecution. Paano nyo tinitake itong challenge na ito? Paano lalabanan yung fake news bilang spokesperson? Exercise in greater political participation po ang pagtanggap natin sa hamon ng paano po ba tatagos sa mas maraming publiko yung nangyayari. No? At syempre, bahagi ng gawain natin ay yung paglaban sa disinformation, paglaban sa fake news. Kung ang mamamayan, hindi lang po sila passive recipients ng information, bagkus sila mismo ay marunong kumilatis ng mga nakita nila sa social media or even sa traditional media. No? Kung anumang skills na pick up natin dito, kaya po natin yan itawid sa mga susunod pang mga political processes. Kung may impeachment, sa susunod na ibang mga opisyales, o kung may kailangan po bang kasama yung taong bayan sa kilatis at pagbuo ng budget ng gobyerno, mas maganda po yung makukuha natin sa punot dulo nito. Pero ngayon po, no, bilang isa po sa mga tagapagsalita, totoo nga po na araw-araw may bago na namang fake news na lumalabas at kailangan pong i-counter. Pero kailangan po itong gawin dahil ayaw na natin ng disinformation, ayaw na natin ng fake news na dumudumi sa mga proseso ng pananagutan na gusto natin, no, sa punot dulo, makamit natin yung accountability, makamit natin or makita natin yung katotohanan, no, dahil tinuloy-tuloy ito, hindi inantala, hindi iniwasan, hindi tinakas, pero bagkus tinapos. Okay, nako, maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita, Congressman Rene Co. Ingat po kayo, ma'am. Maraming salamat po. Ingat po. Mabuhay po.